Mas nakakabahan ako, kaya mas lalo akong kinakabahan dun sa introduction mo, brother. Father figure. Okay. And po, so good morning po sa ating lahat. Ayan, so praise God sa umagang ito dahil kahit paano po, no, umaron ng konti. Tapos ngayon, may paambon-ambon ulit. Pero praise God, dami natin ngayon. Hindi ko expect na halos marami rin yung mag-join po ngayon. No? Kasi ang pinagpe-pray ko po kahit na iilan lang kasi mostly, kasi sino man yung mga nandito, ayun yung mas nangangailangan ng word. Ayun na lang yung pinagpe-pray ko. Kung sino lang yung may kailangan, ayun na lang yung bigay ng Panginoon. Pero surprisingly, ang dami natin may kailangan nito. So I hope and I pray na hindi ako kabahan. Pero this is my first time po kasi to stand here in front of you na mag-share ng gospel, lalo na sa ating mga matatandang mga kapatiran. kasi mostly sa sa PUP, po, kung di man po lingid sa kalaman ng lahat, education student po kasi ako. So mostly yung mga tinuturuan ko po is more on teenagers. And alam po ng mga kabataan yan, and then nag-share po ako ng gospel, even here in the City Baptist Church of Lagro. Ay, sabi ko sana Manila eh. Pero wala pa. Ayan, susunod, baka may Manila na. Ayan, dito po na hulma. So dito na rin po ako naging Christian here in City Baptist Church. So we're so glad na dito yung mga pamilya ko to support me. Yeah, thank you. Kasi expect ko po dito talaga sila uupo eh. So ayan, good morning po sa ating lahat, and I hope and I pray na open po yung ating heart to receive the God's message for today, Lord. And sana po ay matouch po yung ating heart. Di ba po? Di ba? Naramdaman niyo na po yung kaba ko? So, thank you po rin po pala sa ating worship team na kung saan, ngayon ko nalaman yung lilim pala, inspired dun sa Psalms 91. So, very timely talaga. Even yung sharing natin kanina. And of course, yung sinabi nila Kuya Nel. So, ayan, kumusta po ang lahat? Ayan, kumusta naman po? Ayan, okay naman po? Okay naman po, no? Late ko lang nalaman na may bagyo po pala. Kaya po pala nag-uulan-ulan. And then, hindi rin natuloy yun sila Pastor Mike na umalis. And gawa ng, upaulan-ulan. Pero praying na, na despite na may mga storms tayo, and di sana tumapektuhan yung ating buhay. So a lot of us will realize na sa buhay natin, araw-araw, meron tayong trials na kinakaharapan. Even in our family, in our job, in our school, kung kayo po ay nag-aaral. Even here in church, marami po talagang problema. Kung part po kayo ng administration ng church, talaga masasabi mo talaga, grabe ang gawa ng kalaban, no? Pero mas grabe ang gawain ng Panginoon. Dahil kung member lang tayo, hindi natin nalaman yung pinaka-worst ng problem ng kung ano man yung kinakarapan natin. It because God is in our center. Hindi pinapalam ng mga ng mga leaders natin yan. Pero deep inside, naniniwala tayo na God is sovereign. Ayan. So, our life today is very unpredictable. In our life, ang buhay natin ay komplikado. To the point na araw-araw that we suffered and we experienced trials, storms of our lives. Minsan nga, mas papasabi tayo, no? Lakas ng taas ng kuryente ng natin ngayon. No, taas ng fear. And even yung per kilowatt namin is umaabot na ng 15 pesos per kilowatt. And then ngayon, tataas pa ulit this coming mga susunod na buwan. And then minsan sa problema na to, ang taas na nung previous bills namin. So diyan pa lang mapapaisip ka na, Lord, paano ba namin ito babayaran? No? So sobrang taas. Ako na po kasi nag-handle ng finance ng bahay namin. Kaya po, maski ako, nasa-stress na rin po. Kasi, ayan, kasama ko yung mga kapatid ko, even my mom, di ba? Nasa-stress na rin dyan sa Meralco. Even, plus additional, yung super El Nino heat. So, kaya for example, yan, yung mga storms ng buhay natin. Even literal na storm. Yung may maulan, may mga natural calamities, may, forest fire. Doon po sa US, di ba, meron pa rin yan. And of course, yung mga tag-init, taglamig, and also, natandaan nyo na po ba, naalaman nyo na po ba yung Paxilica? So very alarming po yan, no? Praying na, gumawa ng mga alternative para po mapigilan ito. Pero personally, gusto po sana siya mapigilan, pero hindi po ako against sa development ng innovation ng ating bansa. Pero praying lang na sana magkaroon sila ng additional na grid. And of course, yung mga sa tubig din, yung para for cooling. So, minsan, kakaisip natin ng mga problema na yun in our lives, in our daily lives, we experience this kind of emotions. Sometimes, gigising lang tayo, after natin we pray, titignan natin yung phones natin, we see in our social media, may mga fear, may joy, sadness, anger. Nakita ko yung Meralco, anger agad eh. and also, minsan, distinguish, di ba? And hindi nakalagay dyan yung anxiety. Okay, so anxiety. How to be ready in the future?
minsan iniisip din natin, di ba? Ano nga rin yan, nakakatakot din naman pag-isipan yung future natin. Kasi sino ba makakaalam kung ano yung future natin, di ba? Kundi ang Panginoon lang. Sabi nga po ni Robert Herjavec, so si Robert Herjavec po, kung alam niyo po yung Shark Tank, alam niyo po ba yun sa mga business po dyan? So sabi niya po dito, thinking too much leads to paralysis by analysis. So much thinking sa mga sa future natin, even our problems. Mapapaisip ka na lang na, kakaisip mo, mukha ka ng paralisado kasi nakaganyan ka lang. Diba? Example ko po dito is si Mami. Kasi minsan, minsan po kasi, kakaisip, nung di pa po ako yung naglilid ng mga finance, nung finance po namin sa bahay. Kakaisip niya alam ko na po na kapag alam ko malayo yung tingin niya, tapos iniisip niya, siguro, pecha di peligro na. Ayan na yung mga end of the month, ayan na yung mga bayaran. So minsan, nagbumuka na tayong paralisado. Kasi kakaisip ng mga problema, okay? So habang kinokontrol natin ang future natin na hindi natin kayang hawakan, gumagawa siya ng pagkabahala or worriedness sa puso natin so that we experience anxiety. We experience overthinking. Sa panahon ngayon, very common na marinig na, na-anxiety ka, parang nilolower yung tingin kapag naka-experience ka ng ganyan. Pero deep inside, na naka-experience nito, napakahirap po talaga ng sakit po ng ganito. Lalo na po pag clinical na nakapatingin ka talaga. So, ayun po. So, habang iniisip natin to, nagkakaroon tayo ng pagkabala sa puso natin. Kaya we invest, kaya po tayo nagkakaroon ng, we invest, we save, we calculate, or we anticipate more. Lahat ng to the point na anticipate more, magtatanong-tanong ka na, ano ba yung gagawin dito sa current problem na to? So, ayan, magandang katangian sa atin if we prepare for what our future will be. Lalo na sa ating pamilya. If you think all about this, you will realize that you can control all things. But we should not control it, we should pray for His glory. So ulitin ko po, dapat di natin ito pinoproblema. Kasi if you have God in your life, in your heart, God will help you to lead the way. And magandang katangian po na we think, and of course, na pinaplano natin kasi ayun na yung panahon ngayon kapag bata, tinuturo sa amin na, mag-save ka sa ganitong edad kasi yan yung mga hindi ko nagawa ng bata ako. So very, very timely sa aming mga kabataan. Kaya maski ako, nagsisave na rin. And of course, pati yung mga kapatid ko, tinuturuan ko na rin. And then maraming salamat sa mga gentlemen dito. Hindi lang sila magaling mag-preach. Magaling pa sila magbigay ng advice. So, dito ko na lang din sa church nalaman yung lahat ng mga yan. So, kaya napaka-blessed din ako na andito ako sa City Baptist Church. Ayan. At kung tatanungin natin yung Panginoon, di ba? Lord, di ba? We need your covering, we need your protection in our lives, and we should not obsess with the external uncertainty. Ano yung mga external uncertainty na yan? What if mawalan ako ng trabaho? What if hindi ako makapasa kung estudyante ako? What if di ako makapagbayad ng Meralco, tubig, pagkain? And what if magkaroon ako ng stage 3 cancer? Diba? So, Lord, we are praying not just to resolve the external conflict, but we want to have internal stability. Pakisabi nga po, internal stability. Ayan, thank you po. So, yes, we need financial stability. Yes, we need more resources to sustain our family. Diba? Kaya nga tayo nagtatrabaho. Yes, we need stronger strategy in our future. But before all of this, yes, we need the guidance of our God. So I believe that the safest place on earth, on this world, is not on our home, not in our building, not in our own hiding spot here in this earth. Kundi ang pinaka-safest place ng mundo natin ay kundi makapiling natin ang ating Panginoon. I am talking about for the person who plays near the presence of God, a person covered by His grace. That's our context in Psalms 91. It is written for those people who need God's protection, who need God's protection to the point na i-redirect ka niya dun sa path na pinupuntahan mo. Then, may question po ko sa inyo lahat. Who believes we need God's protection? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Dapat po lahat tayo, di ba? Yes, we need God's protection. So Psalms 91 is specifically written for those people who need it. Sinulat po ito sa context ng danger or panganib. Kung nakikinig po kayo dun sa scripture reader kanina, di ba po? Context po ito ng panganib. It is written for uncertainty and threat sa buhay natin. So imagine natin yung Psalms 91 written. No modern medicine, no security system. It is written during the attack of Israelites. Di ba po? Sinulat po ito nung sa mga buhay ng Israelites na to the point na there is a war. There's a war physically and then there's a war spiritually, even internally. Di ba po? So, God covers you on the things that you can control and the things you can't control. Sabi po dyan sa Psalms 91 verse 1 and 2,
He that dwelleth in the secret place on the Most High shall abide under the shadow of Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge and fortress, my God, in Him I will trust. Upon reading these verses, nag-conclude po ako ng guide question. Yan, so very teacher, no? Yan. So, first question po natin, how does God protect us? For first. Second is, what are the steps in God's protection? And third one is how to live a covered life. So so we will going to talk about the protection of God. And let's pray. Dear Father God, maraming salamat sa umaga na ito that we gathered with fellowship. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na I stand in front of City Baptist Church family. Maraming salamat po sa opportunity and sa support na binibigay niyo po sa amin, Lord God. I hope and I pray na hindi po mabrag yung sarili ko, Lord God, kundi, Lord, ikaw lamang. Lord, please show me the way, Lord God, kung ano man yung gusto niyo pong ipafeel sa amin, kung ano man yung gusto niyo pong iparemind sa amin, and para may apply po namin ito in our daily lives. Maraming salamat po sa lahat, Lord God. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. So for our first, may tayo pa naman ako, di ba? So marami pa lang tayong oras. So I still have 40 minutes. 40 minutes ba? Ayan, so I have 5 points. Nung pinractice ko po kasi ito, inabot po ko ng isang oras eh. Inabot po ko isang oras eh. Pero joke lang po yan. Pero nagtatry ko lang po na magtanggal ko ba. Pero, ayan. So, 5 points po tayo ngayon. So, point number 1, position yourself in God's presence. Protection is positional. The psalmist say, he who dwells, not visit, not occasionally stop by, but dwells. So, last week, sinabihan po ko nila Pastor Kaloy na if pag-aaralan po natin yung Bible, always tayong tumingin by word by word. Dahil po tingin tayo na pag-aaralan natin siya word by word. So, nung sabi nandyan ng dwells, sabi po sa verse, po natin, no? Sabi sa Psalms 91 verse 1, dwellet. So, ang understanding ko po is bibisita lang. Akala ko po, visit lang. But, sabi po dyan, di ba, sa Hebrew word ng dwells is yashav, na ibig sabihin is to sit down, to remain, to inhabit, or to settle. So, meaning, hindi pala siya visit lang. Si God ay nagsisettle sa atin. So, ganda nga po ng topic kanina nung sa Discovery class kasi po, ang topic po kasi doon kung, tanong po doon kung mawawala ba yung salvation ng Kristiyano. So, very timely, no? So, based po doon sa, na sabi po kanina na, based yun doon kung totoo yung pinaniniwalaan mo, kung totoo yung salvation mo. So, God will never leave you nor forsake you nga po, di ba? So, yan. So, sabi po dyan sa Psalms 91 verse 1, shall abide under the shadow of Almighty. Psalms 91 is all about the dangers. There's an arrow flying, there's a terror, there's an enemy in destruction. But the writer mentioned the threat after establishing God is sovereign. Kung makikita mo natin dyan, no? He hath dwelleth in the secret place in the Most High. God is sovereign. Diba? So God remind us na yes, meron tayong threat sa life natin. The struggles and challenge will come. Pero don't forget that we have a solid right faith. Solid right faith kung totoo yung pinaniwalaan mo. Kung totoo ba talaga na may relasyon ka sa Panginoon. Even po sa kung gaano ba kalaki yung problema mo, kung gaano ba kalakas yan, even your worries, God is our sovereign. So this verse says to the Lord that shall abide under the shadow. So kung i-mark po natin yung shadow, example po, yung tao po dyan sa likod, nakikita niyo po ba yung shadow ko? Some people, hindi. Some people, yes. Kung matangkad ka, makikita mo talaga yung shadow ko. Ito po, hindi po itong shadow, itong baba. So ito pong left side ko, nakikita niyo yung shadow ko? Yes. Some people, wala, nandun sa likod. Kayo po, nakikita niyo yung shadow ko? Yes. Mas lalo na dito sa harap. Di ba? Mas lalo na nasa harap, mas nakikita niyo po yung shadow ko. So, ibig sabihin, so meaning, that God protection is behind His wings, under His wings, you need to stay near in Him to benefit that protection. If malapit ka sa source, if malapit ka dun sa light, you will be benefit by that shadow. So, kaya nga sabi nga po nila dito, no, lapit kayo dito. Kasi the more na malapit kayo sa nagsasalita dito sa harapan, you will be benefit. Di ba? Magbe-benefit ka doon sa God word. Kapag nandiyan ka sa likod, di ba? Malalaman na kung sinong late. Di ba? Kailangan side mo. Ayan. Pero po, di ba, sabi nila, Pastor, di ba, punta tayo dito sa harapan. Hindi dahil yung secret doon, yung tatalsikan kayo ng laway, no? Hindi po ganun, di ba? Kundi, para ma-digest nyo mabuti. Ma-digest natin ng mabuti yung word niya. Okay. So another example, yung payong at ulan sa Bagyo, di ba? So, like for example, umuulan outside dyan sa City Baptist Church of Lagro, dyan, sa labas. Then umulan, meron kang dalang payong. So, if may payong ka, you will be benefit doon sa shadow ng payong para maprotektahan ka doon sa ulan na yon. Ganon din tayo, di ba? So, it means
if you want to be near under His wings, you need to be with Him closely. So meaning that being at safe, let's say safe. Safe. Safe is not automatically. Safe is positional depending kung saan ka man nakaposisyon. Our faith is positional. Nalala ko po, there's a National Geographic na pinapanood ko po every night. Nanonood po ako pinapanood po ako ni Sean, ba't ka nanonood ng ganyan? Kasi nung pinag-aaralan ko po to, and suddenly gusto ko po talagang pag-aralan yung survival of the fittest. And another example po dyan, there's a prey as in P-R-E-Y, na ibig sabihin po is a group of sheep sila po doon. And then, pupunta po sila sa point A to point B. So, sabay-sabay po sila. May leader sila doon, di ba? Yung mga sheep, may nagpapastol doon. So, sabay-sabay po sila from point A to point B. So, si predator, which is si lion, is nag-aantay lang na may maspatan siya na merong isang sheep. Ano sa Tagalog yung sheep? Tupa, na may magkaroon ng tupak. Na hihiwalay doon sa group na yun. Grabe supportive, grabe. Thank you. Ayan. So minsan, tayo yung sheep na yun. Minsan tinutupak tayo kapag nandyan yung mga may group of, tayo dyan, group of Christianity. Minsan, di ka nakadiretso nakatingin. Minsan pupunta ka dito. Di ba? Minsan, dudungan ka dyan. Minsan sumama ka na. So, wala ka na dun sa pack of sheep na yun. So wala ka na dun sa pack of prey. Kasi kapag sinugod po kasi ng lion yung mga prey, then nalaman niya, yung tropa ko, sinuntok or nilapa lapain din natin. Ayan. So sabay-sabay po kasi sila doon. So parang protektahan din nila yung brotherhood nila. Ayan. So kaya minsan, yung predator, titingin lang siya kung sino yung hiwalay doon sa grupo na yan. So, huwag tayong magkaroon ng tupak, ha? Huwag mo tayong totopakin, ha? Ayan. So dapat, stay lang tayo doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. So God's protection is positional. Every day has a challenge. Every day has a problem. But according to the scriptures, for those people who stay near the shadow of the wings of God will be saved. Another example po sa biblical character po natin, yung Israelites. Yung Passover camp. Moses told Israelites na pumatay ng sheep and then ilagay nila doon sa mga pinto nila. So para hindi sila mamatay doon sa gabi. Di ba gabi po yan eh. So gabi, mamamatay yung mga panganay. Di ba? Papatay yung mga panganay. So, ang position po dyan, they position themselves doon sa loob ng bahay nila. Additionally, doon yan sa Exodus 12. Naalala ko po kasi nung binanggit ni Brother Jay yung Exodus nung last time, kaya nasama ko po ito. Thank you, okay, Jay. Ayan. So, ayan po. At the same time, in the ark, God anointed Noah para gumawa ng malaking ark. So, Noah and his family, even yung mga ibang mga tao na binigyan nila ng warning na magkakaroon ng flood, they position themselves doon sa ark na yan para maprotektahan sila. So lahat ng mga tao na hindi sumama doon sa ark, patay. Sasakay ba kayo ng ark? Siyempre, sasakay tayo ng ark, di ba? So it means, kung sino yung nasa loob ay covered. Meaning, they are home, positioning themselves. So if you are there, you are protected, so safety is positional. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Ayan, huwag kang lalayo. So our biblical application here is stay under the wings of the Father through prayer. Also, in worship. Di ba? Minsan, tuwa talaga ako dito eh. Every Sunday, gusto ko po lang pumunta ng church. Talaga pong, sa totoo lang po, hindi ako nag-eme-eme dyan. Ayan. Ang gusto ko po talaga nang pumupunta ng church. Kaya po, minsan, inaabot na talaga ng hapon dito. Ayan, nung kahapon po, naglinis po kami. At the same time, nung Wednesday, pumunta rin po ulit kami dito. Kasi gusto ko po talaga dito sa church. Bali may peace po talaga pag nandito tayo dito sa church, di ba? And of course, kapag kasama natin yung mga, kapwa nating mananampalataya, di ba? Kakatahan tayo, di ba? Ayan. So, hag-hag lang tayo, di ba? Hag lang natin isa't isa. Ayan. So, sabi po dyan, di ba? Psalms 57 verse 3, sabi po dyan, be merciful unto me, O God, be merciful unto me. For my soul started in thee, ye in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities will overpass. Which lead me to my second point, how to live a covered life, confession of faith. Sabi po dyan, notice, the Psalms say that I will say to the Lord, sabi po dyan, I will say to the Lord, what you declare shapes your faith. Pakisabi nga, say. Say. From number 1, na ibig sabihin, I stay is position. Number 2, say is proclamation. So say is proclamation. If our position is correct, then it should be correct confession. Yes, I can see the disasters, I can see the problem, I can see the challenges. Kasi may mga taong nagsasabi sa akin ng mga problema. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Kaya po natin yan i-control. On social media,
Di ba? In social media, hindi natin kaya i-control kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kaya minsan, si Tristan po kasi nag-social media detox eh. Kaya minsan di siya nag-go-online, kaya laging late sa church eh. Ayan. So, pero babawi naman daw po siya, Praying pa, patagal ko pinag-pray yan eh. Ayan. Ayan. So, in social media, di natin kaya i-control yung nangyayari sa social media. Kaya minsan, kahit ako po nalulungkot kapag tumitingin sa social media, puro Senate na lang, puro Senado na lang. Wala na lang talaga mangyayari talaga sa Pilipinas. Ayan. Pero praying pa rin, di ba? May hope pa rin tayo na magiging better yung Pilipinas. Ayan. Saan ako? Sabi ko kasi kwento eh. Ayan. Saan ba ako? Confession. Ayan. Yan on social media. Yes, you can control what people say to you, but you can control what you feel. Kaya, in example ko po kanina doon, di ba, meron si Joy, si Distinguish, and si Fear. Kasi, kaya mong i-feel o kaya mo i-control yung nararamdaman mo. Di ba? Kaya minsan, kahit negative yung nakita natin sa online, kaya mo maging masaya eh. Kahit kaya mo naman eh. Nag-acting nga tayo, di ba? Minsan masakit yung tiyan natin, minsan OA pa nga tayo, sakit ng tiyan ko, pero di naman talaga ganun kasakit. Di ba? So minsan po kasi, di ba, theater actor din po kami, di ba? So, ang sinasabi po namin, acting is not acting anymore. Kasi, yung acting na yun, yung ginagawa mo na yun, na action, is natural na nangyayari sa mga tao. So, acting is not acting anymore. Kasi ginagawa mo siya every single day. Ayan. So, sabi po dyan sa Genesis 1:3, God created heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. So, confession is very important. Example nito is, nandyan na eh, manifesting versus faith. Minsan, ang proclamation natin, lagi tayo nagba-manifesting. Tanong ko po sa inyo, masama po ba mang manifesting? Some people say, some people no. Ngayon lang nalaman na mali pala yun. Pero ngayon ko lang din nalaman na some way, mali din talaga yung manifesting. Example na ito, di ba? Manifesting. Magkakaroon ako, may ganito pa no. Manifesting, magkakaroon ako ng magandang bahay. 5th floor, 3rd floor, okay lang yan. Ang gusto ko, marami yung pagkain ako dyan sa fridge. Dapat gusto ko, magiging matalino ako, ganyan. Kasi gusto ko maging katulad ng ganito. That's manifesting. So, ibig sabihin po na manifesting doesn't have a basis or promise or authority from the Lord. Manifesting, focus on your will and controlling the outcome. So, minsan, ang manifesting is ikaw mismo yung nagko-control. While faith is faith, ano bang ibig sabihin ng faith? There's an anchor, you are enforcing the will of God. Faith means trusting a higher power and accepting whatever the plan deemed best. So, ibig sabihin po niyan, hindi dapat ganun yung manifesting natin, hindi dapat ganun yung pinag-pray natin. Dapat ganito. Lord, kung naman yung kalooban mo, kung maliit man o malaki, basta kasama ko yung pamilya ko, kahit na mahirap, tatanggapin ko, Lord God, basta kasama kita. Amen. That's faith. Hindi tayo dapat magmamanifest kasi walang anchor eh. Yung faith meron. So, saan ka maniniwala? Sa sarili mo o sa Panginoon mo? Siyempre sa ating Panginoon. Pagkasabi nga, God is sovereign. Ayan, thank you po. Saan ako? Dami ko na naman sinabi. Ayan. So according to the readings, the soldiers shout battle cries. Kaya pala yung mga soldier doon sa Israelites, nagsishout. Hindi para na umiyak, kundi para i-strengthen their courage. In the same way, declaring God as our refuge and strength, your spirit. So once na sinisigaw natin, Lord, Amen, Lord. Ganyan, di ba? Kapag minsan, agree ka doon sa sinasabi, Amen. Ayan. Minsan, pupunta po kami nila, pastor, sa mga ibang matatandang churches. Then kapag andun, grabe talaga mga tao dun. Kapag andun ka, sasabihin nila, Amen! Amen! Ayan, kahit na ganyan, di ba? So, pasigaw talaga. So, they are declaring yung faith nila. Tayo nga, tahimik pa eh, di ba? So, dapat, wag tayo ikakaya. Even yung, ano po dito, yung nandun po nung nakaraan. Kalimutan ko pa yung pangalan. Ma'am Pest. Di ba? Pest. Ayan. So, siya po, di ba, nakikita po natin, naririnig po natin, grabe siya mag-proclaim. Grabe, amen kung amen. Di ba? Dapat ganun din tayo as Christian, di ba? Pinoproclaim dapat natin yung faith natin. Ayan, amen. Ayan. So, sabi po dyan, speak God's promise over your life. Kapag nafe-feel na natin na natatakot tayo, just declare, the Lord is my refuge and fortress. Speak God's promise over your life, lalo na kapag natatakot tayo. Pag natatakot tayo, sabihin natin, Lord, ikaw bahala, Lord. Kaya minsan, di ba, kapag nagpe-pray tayo, always dinideclare natin yung Panginoon. Always declaring, in Jesus' name we pray. Amen. Yeah. So, ganun din dapat tayo. So, point number 3. Sabi po dyan, no, diba? Verse 3.
So God's our refuge and fortress. So God is both refuge and fortress. Meaning, yung refuge po is lilim, roof, bubong, shelter in a sudden crisis, while fortress is a wall or dingding to long-term stability and wisdom. Example of this illustration na na nakita ko po sa internet. So, ang refuge po dyan ay yung bahay po dyan. While yung fortress is yung castle. Yung refuge, that's your way when you experience a crisis. So every time na may crisis or storm sa buhay, naghahanap tayo ng shelter. So that's our refuge. While fortress, that's the lifestyle that you build to prevent you from collapsing. Once you are there, dun sa refuge na yun, kung refuge man na ng ating Panginoon, hindi tayo magagambala ng sino man. If our God is our refuge and fortress, hindi tayo basta-basta maapektuhan ng mga challenges natin sa buhay. So siya ang ating refuge and fortress. So meaning, hindi natin kailangan ma-experience ang crisis dahil God has established in our lives that God is protecting you at gagawa siya ng security system para pangalagaan tayo. Minsan nga, yung Israelites, papunta pa lang yung mga papunta na yung mga nakita nila doon, likod pa lang noon, punta sila doon sa castle, yung pinakataas. Hindi ko kasi alam yung tawag doon sa nang i-spot ng mga kalaban eh. So parang radar, parang gano'n lang. Isipin niya lang parang radar. So here, in the sense of modern technology, di ba? Nasisense pa lang natin kapag nasa outside pa lang ng ano po tawag po din kapag yung kapag sinasabi ng bagyo. Ano yung sa labas nun? Areas of responsibility. Ayan, alam niyo na po yan. Ayan, so may radar po tayo in a modern world. While, dun sa mga Israelites, wala naman silang ganun eh. Di ba po, wala naman silang ganun. Kapag andyan yung kalaban, huy, maganda na kayo! Andyan na yung mga kalaban! Ayan. So magpa-fighting na. Doon pa lang. So, if you are in the presence of God and you are under the wings of God, there's no authority over the storms, problems, under the wings of God. Bakit? Kung tatanungin niyo ako bakit, Brother Kyle, kasi you are fully covered by His presence. Just like Wi-Fi. Once you are near at the modem, you are fully covered ng internet. Once you are near at Jesus, at God, you are fully covered. Everybody say covered. Our application, always trust in Him. Siya ang ultimate 911 natin. Kunyari, meron talaga sa'yo nang inis sa'yo sa ibang place, no? Kunyari, sa trabaho, merong nang babash sa'yo dun. So, kaya may mga toxic na po kasi, di ba, working environment. Di ba? Kapag merong tayo na experience na ganun, Lord, alam ko nakakagigil tong, ka-workmate ko eh. Susuntukin ko na talaga ito eh. Pero Lord, Kristiyano ako. Kaya sa'yo na lang ako magsusumbong. Siya ang 911 natin. Di ba? Siya ang ultimate na makakarinig or makakasense ng problema natin. So, our application, magtiwala tayo sa Kanya every single day. Siya ang immediate 911 natin for the long-term strength din natin. So, what's the secret to having a fully covered life? Number 1, you have to be in position. Number 2, you need to have confession. Number 3, you have to remember that God is our refuge and fortress. Now, number 4, you will experience the protection of God. Sabi po dyan sa Psalms 91 verse 3, for He will rescue you from every trap, and the protection you are deadly disease. Sabi po dyan sa Psalms 91 verse 3. Meaning, God protected us from the things that we can control, and that those things we can control beyond sa plano natin. Hindi mo na-predict yung buhay mo. Hindi mo na-predict yung, kaya masama talaga yung prediction eh, no? Predict ka ng predict eh, no? Kaya huwag tayo magpipredict mga kapatid, ha? Dapat mag-trust lang tayo sa ating Panginoon. Okay lang na magplano, pero dapat maghingi pa rin tayo sa ating Panginoon ng direction. So, hindi mo na plano yung mga bagay. And the scripture says that when you are under the wings of God, you are protected, fully covered over the things you can predict that will happen. For He will rescue you, sabi po dyan, no? For He will rescue you from every trap. Ibig sabihin po dyan, yung trap na yun is invisible. It is not visible. Protection sa mga bagay na umatake sa'yo at sa mga protection ng demonyo. Sometimes, gumagamit ang demonyo ng iba't ibang tao para mag-asala tayo. Minsan, andyan yan, meron po kaming conversation ni Pastor Mike. And then some other weeks po, yung mga nakalipas na panahon, na weeks. Ayun po. Tapos po meron po kasi kaming problem. And then na-address po ito by saying na everyone na nakaapak na tayo sa mga dynamite tuloy. Yung mga alam niyo po ba yung landmine? Yung mga landmine na yun, lahat tayo is nakaapak na sa landmine. And iintay na lang ng demonyo kung sino yung aapak doon at mag-release due to tupak o yung topak mo, di ba? Ayun yung unang sasabog. Ang magiging result nun, ikaw yung magiging problem. Ikaw yung magsasanhi ng problema sa inyong relationship.
sa buhay nyo ng pamilya nyo, even here in church. So, paano magkaroon ng covered life? Di ba? Dapat stay on your position with God. And huwag tayong aapak sa mga bagay na hindi natin kayang apakan. Di ba? So, at the same time, that God is protecting you from that trap ng buhay natin. Kaya minsan, sa sobrang tikas ng ulo natin, nakakaapak talaga tayo eh. So, dapat talaga magbabalik din tayo. Sometimes, gumagamit siya ng demonyo para iba't ibang, para magkasala tayo. And minsan, gagamit siya ng tao para manira ng tao rin. And then, of course, minsan bubulong siya sa ibang tao at even sa atin na, uy, huwag ka na mag-church, punta ka na lang sa ganito. May next Sunday pa naman eh. May susunod na Sunday pa naman eh. So, di ko po sinasabi yung mga wala dito, binubulungan ng ng mga, ng mga demonyo po Pero po, kahit naman po, even here in the church, di ba, may mga kasama natin si God, even meron din tayong mga nakakasalimuhang mga evil spirits, and even outside, di ba, dapat din lang tayo every Sunday nag-church. Di ba, dapat we experience church every single day, every single problems man na-experience natin, no? Kasi araw-araw, there's a problem and storms in our life. If walang Panginoon sa'yo, wala, collapse ka talaga. Talaga, papupray mo na lang talaga, Monday pa lang, Lord, sana Sunday na agad para maging maganda ulit yung vision ko. Maganda ulit yung, yung mood ko. Di ba po kasi minsan kapag sira na yung Monday mo, sira na rin yung susunod na araw mo di ba? So, alam niyo po ba, ang Sunday, as a Christian, yan po ang pinaka-first day natin. While ang Saturday is our last day. So kapag Sunday pa lang, nire-ready na natin yung week natin. Lord, pray ko, Lord, yung week na to. Kaya po minsan tinatanong po namin, di ba? Nagsisend po kami ng mga reflection nyo na pwede nyong aralin, di ba? Para po mag-reflect po tayo every single day. And then yun yung babaunin natin to fight evil spirits, even evil persons na na-experience natin every single day. Minsan, ka-workmate mo, minsan, ka-classmate mo, minsan, nakakasalamuhan na natin. So, ayan. Sabi po dyan, di ba, sa Psalms 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under the wings shall thou trust. Diba po? So, He will protect us. It is not a strategy or system. His wings, siya mismo ang proprotekta sa'yo. So, Psalms 91 says, God rescue us from traps and deadly disease. He protects us from the danger that we don't even see. So, sino ba makakaprotekta sa atin sa mga invisible na mga problema natin? Of course, di ba? Si God. Kasi, ang galing nga, parang rin siya. Contrast din and also additional din na pwede natin panghawakan na God is invisible but we experience siya sa mga puso natin. Even na even na invisible siya, yung mga problema natin is invisible din. So, sino ba makakita ng mga problema natin? Which is si God mismo. Kaya dapat mag-ask tayo ng redirection sa Kanya. So, sa ating mga computer, meron po tayo mga antivirus software. Di ba lahat naman po may computer naman po siguro, no? Diba po, lahat po tayo may antivirus software. It shields you from the unseen threat online. There's a malware, there's a bugs, problems, and hacking. God does the same way in spiritual and physical. God is protecting us in our thinking. God is protecting us in our plans. God is protecting us in our future. Ano po sabi dyan sa Psalms 121 verse 7 to 8? The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Ganda talaga ng verse na to. So, pwede nyo pong, pwede nyo rin i-life verse to mga kapatid, no? Sabi po dito, the Lord will keep you from all harm. Diba? Kung meron man tayong mga problema, diba? Alisin ka dyan ng Panginoon. He will watch over your life. Papanoorin ka niya. The Lord will watch you over if you are coming and going, both now and forever. Ganda po niyan. So, last na po tayo. Our last point is God's promises as armor. Sabi po dyan sa Psalms 91 verse 4, He will shelter you from His wings. And do not be afraid in the terrors of the night, nor the arrows that flies in the day. Psalms 91 verse 5. Hindi po nangako ang Diyos na walang paghihirap. Even di pa tayo believer, mafe-feel na natin yung paghihirap ng buhay. Mas lalo nang mahirap ang buhay kapag Kristiyano tayo. Kasi ayan po, nandiyan na yung mga doubts sa atin, dumarating na yung mga kalaban, dumarating na yung mga doubts mo sa sarili mo. And ang Diyos ang ating armor. Meaning, ang patuloy na pagtusok ng mga arrows sa atin, hindi siya literal na arrow na tutusukin ka. Pero sabi kasi dyan sa word that meron po dyan mga arrows na mag-fly every day. And there's tatamaan tayo niyan. Pero hindi sinabi dyan na magpe-penetrate tayo if you position yourself in God's presence. So ang mga atake ay darating pero hindi ito magtatagumpay. His promise is our refuge. He is our fortress. He is our provider. He is our deliverer. His promise are our shield. Sabi po dyan, sa Isaiah 54 verse 17, no weapons form against you shall prosper. Diba? Every na-experience natin yung mga hard times, diba? Na-experience natin yung mga
problema natin, no? Even sa trabaho, sa pag-aaral, even kung ano man yung dumating sa atin araw-araw. But God will not leave us nor forsake us. No weapons form against you shall prosper. So, minsan po kasi kapag nanonood, sino po nanonood dito ng ng mga AI videos sa internet? Yan. Meron po kasi one time na naka-experience ako manood ng kasama ko ata yan si Mami. Eh naririnig ko po sa kanya yung mga short Chinese ba yun, mga Chinese. Tapos suddenly hindi ko alam na pala yun, AI pala yun. Di ba? Tapos tinanong ko sa kanya, parang AI naman yan eh. Kasi yung galaw parang bumabalik tapos babalik ulit. Alam mo yan? Alam mo po yung mga facial expression ng ganun. So minsan, gumagamit ang mga demonyo ng mga ganung character para hindi tayo makapagbasa ng Bible. Ilalayo talaga tayo. Minsan, manonood na nga lang ako. Kasi po, unang-una po, nagsasabi ko kay Mami, Ma, pangit ata ng short mga ganyan. Kasi parang pinapaliit niya yung attention span natin, di ba? Even in social media, pag manonood tayo sa TikTok, di ba? Minsan naka-times 2 na tayo kasi gusto natin mapanood na yung pinaka-exciting part, di ba? Pero minsan talaga nagumagawa ang demonyo ng mga artificial intelligence para di tayo maging focus, di tayo maging di natin siya mag-glorify. Minsan, aabot ka na lang dyan, short film nga, pero aabot ka naman ng 2 hours, 3 hours. So po yan, kasi nanonood din po ako ng ganun eh. Pero nanonood po ako kasi, di ko kasi mapigilan. Hindi ko po siya mapigilan na panoorin. Lalo na po kapag may hook. Ayan. Si Pastor Mike, pinag-usapan po namin ito kahapon kasi nung nagluluto po siya. And then sabi niya sa akin, even siya, and huhook doon sa mga short films na ganun. Pero pag AI po talaga, very dangerous na po talaga ang AI ngayon. Tapos minsan, nag-e-exam kami ni Mami, Ma, saan dito yung tunay na orange, saan yun hindi? Di ba? Sasagot pa rin naman po ang tama ni Mami. So, pero, ayan, pero minsan po kasi ang target po talaga ng mga ganun, yung mga, po natin, yung Generation X and of course, millennials, even kami. Di ba po? Target po talaga tayo niyan. Kaya minsan talaga yung attention span natin ay nawawala na. So, sabi po dyan, is God's promise as our armor. Example po natin sa Ephesians 6:10 and 11. And of course, 10 to 18. Paul, he taught believers to put the armor of God so they could stand against the enemy. Naalala ko po yan nung Ephesians 6:10 and 11. Ayan. So minsan, kapag magko-quote po tayo ng mga verses, minsan para makatulong din po sa atin pag memorize po, no. Gawa tayo ng mga kanta din, di ba? Katulad nung sa Armor of God, di ba? So minsan ayun po yung nakakatulong sa akin, minsan kinakanta ko sa utak ko kaya minsan natatandaan ko po. And minsan po kasi hindi po kasi ako visual learner, audio auditory. So kapag napapakinggan ko po yung lesson, kahit di po ako nakatingin mas nagigets ko po yung bagay. So what are biblical application for this? Memorize and meditate on God's promise. They are the defense against the fear, doubt, and anxiety. Memorize and meditate on God's promise. They are our shield in everyday life. So, maaga ako matatapos. Ayan, sabi natin sa conclusion natin, sabi po niya sa conclusion, diba? So, God protecting us in position, always stay in Him. Diba? Ano yung point 1 natin? God is protection by position ourselves in Him. Always stay in Him. Ano po yung number 2 natin? We shall proclaim His grace and gospel and always communicate with God through prayers and always include Him to our daily prayers. Yan, nabanggit po natin kanina yan. Point number 3, our God is our refuge in crisis in our life. Kaya dapat lagi tayo mag-pray, lagi tayo mag-devotion, lagi tayo makikinig ng worship songs. Di ba? Nakakatulong po yan to strengthen our faith. Next one is God is our fortress for the long haul. Meaning, His provision is never ending. Next one is His promise, our armor and shield. Every battles in our lives, ayan po yung panghahawakan natin. At ayan yung iisipin natin na walang makakaalis sa kamay ng, di tayo makaalis dun sa kamay ng ating Panginoon. Kaya minsan nung dinadigest ko po yung lesson po kanina ni Deacon Levy, na-appreciate ko po talaga yung ganong mga pag-aaral. Kasi it strengthens your foundation, lalo na sa pagiging Kristiyano. And even here, sa preaching po natin, every service po natin, every Sunday. Next one is, the safest place is always His presence. With God, you will be protected. Sabi po dyan sa Psalms 91 verse 14 to 15. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. So every day, na kapag nagpe-pray tayo sa Kanya, always include God in our life. Always natin sasabihin na, in Jesus' name, Lord, Ikaw yung maging
lead ng way para po sa ganitong plano ko. So today, choose to dwell to His presence, confess His promise, and trust His covering. Meron po akong iiwan sa inyong reminder. Ayan, tapos na po ako. Meron po akong iiwan sa inyong reminder. If you get what you want, it is God's direction because God allows it. But if you don't, it is God's protection and redirection. Ulitin ko po. If you get what you want, it is God's direction because God allows it. But if you don't, it is God's protection and redirection. Let's pray. Dear Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na makapag-samba po sa inyong. Lord, maraming salamat sa Psalms 91 verse 1 to 5. Maraming salamat po Lord sa blessings, even sa buhay na binigay niyo po sa amin. Even though na may mga problems and trials sa Psalms 91, mga Israelites, and meron po silang nilalaban in inner self, and of course, yung mga outer na mga problema nila sa buhay. I hope and I pray na kapag na-experience po namin itong bagyo sa aming buhay, even challenges, trials, and kung naman po yung gusto mong ituro sa amin, I hope and I pray na maging grateful po kami. I hope na ikaw po yung maging center ng buhay po namin. I hope and I pray na ma-apply po namin ito every single day and ma-share din po namin ito sa maraming tao. Maraming salamat po sa mga taong na gumagabay po sa amin, na ginagawa niyo pong instrumento para maging strong po yung faith po namin, Lord. Maraming salamat po sa mga reminders, even having a prayer, deep conversation to you, Lord God. And we all know, Lord, na walang relasyon ang mga taong hindi nagdadasal. And of course, Lord, kapag nagdadasal is may connection sa inyo, Lord God. If we have a relationship sa ating Panginoon, diba po, kung wala ka man pong relasyon sa Kanya, surrender ourselves. Surrender your life. Diba? Always pray na, God, I know mayroon tayong mga challenges and trials sa buhay, pero Lord, ikaw po yung mag-direct ng way na to para po sa kagustuhan mo. Hindi po sana mabrag yung mga pansarili kong motives, but of course, your will, Lord. And I hope and I pray, Lord God, na sana po ay ingatan niyo po kami for the rest of the day. And I hope and I pray na ikaw po yung maging center ng buhay namin. Even yung mga tao pong wala ngayon, pagalingin niyo po sila. Kung ano man po yung mga reason nila, bakit sila wala dito, I hope and I pray na sana mabuti po silang kalagayan. I hope na ikaw po yung maging immediate 911 namin every single day. Maraming salamat po sa lahat, Lord. We love you. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Na po, next po natin, may challenges po pala ako, may challenge po pala ako. Sabi po dito, yan, ito yung pwede niyong baunin po for the rest of the week. Whenever you feel anxious or out of control this week, ask yourself, am I trying to fix this by controlling my external circumstances? Or I'm choosing to run under the shadow of God's wings? Yan. Pwede po natin ito baunin for the rest of our week, Lord. And sana po, baunin po natin to hanggang kunin na tayo, di ba? Hanggang kunin natin to. Maraming salamat po, City Baptist Church, and tawagin po natin ang worship team. Thank you po.